Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. DILG Secretary Abalos, hindi na kinaya ang tindig nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Presidente Kuting ng Norte Jr. tumakas na naman ng bansa. Dito nga ay sinabi nga itong kaya tumakas ng bansa ay natakot umano sa private army ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Tatay Digong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kapag itong si Vice President Sara Duterte ay tumindig na, ay talagang kahit sino ay matatakot. Ganito na nga lang ang ganito na lamang ang ramdaman nitong si DILG Secretary Benhur Abalos nang siya ay kontrahin at palagan nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit gaano ka pakatapang, ngunit kapag itong taong mga Duterte na ang tumindig sa iyo at lumhaban at para sa katotohanan ay talagang hindi ka na makakapalag. Dito nga natin makikita rin na itong si Benhur Abalos na sekretarya ng DILG ay bumahag ang bayag niya at tila ba hindi na kinaya at tila ba nanahimik na lang. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan, itong si Benhur Abalos na to ay wala nang sinasabi patungkol sa dito kay Vice Presidente at sa kanyang opisina. Ito namang si Presidente Kuting ng Norte dahil sa kanyang takot dito sa private army ni Tatay Digong ay tila ba lumayas na naman ng ating bansa upang magtago. Dito nga natin makikita mga kaibigan na duwag talaga itong si Kuting na ito at bagay talaga sa kanyang ang pangalan na Kuting dahil nga lagi namang bumabahag ang kanyang buntot at ayaw harapin ang kanyang mga issue na parang tunay na lalaki. Para sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at share ang ating mga videos. Family, wala si Benhur? Anak ng toka. Religyoso pamilya nyo? Sigurado? Kumusta na lang pagka hindi pa kayo naging religyoso sa lagay na yan, anak ng toka? Religyoso pala tong mga ano na to, Abalos? Ever since marami po kami nakakita. Even my late mother, she has this 5,000 memories. Buong pamilya po. Kaya, gano'n, kayo na nga sinabi ko na maraming challenge na bawat isa. Marami kang dapat desisyon gawin. We always turn to our faith in God in these difficult times. That's why Ito talagang si Mong. Nagpapa-charming ka, sir. Pero hindi bebenta yan. Ha? Ginamit nila ang fiesta para sa 2025. Ayan hindi binasa ko lang yung pinakaunang comment dyan sa video na yan, nitong si Benor Abalos. Hindi nyo mababago ang katotohanan ng pagpunta ni VP Sara purely pagbisita sa Peña Francia Fiesta. Kayo, sinadya nyo talaga yan si Benny Robredo dahil nagsiikot ang mga tweet nyo, pinagutusan kayo ni Tamba. Hoy, anong ginagawa nyo dalawa? Halika kayo dito. Hoy, Rebilla, Abalos, come here, my doggy, sabi ni Tamba. Trabahuin niyo sa Naga. Parang nakukuha siya ni Sara. Kasi yung mga dilawan ngayong mga panahon na to ay nag-aaway-away na. it's during these times na dapat naman siguro puntahan natin ang ating dapat bigyan ng adoration, which is of course in this case like Salvador de Pedro Francia at kung ano mga santo po ang ating pinapalinggan. Faith is very important in every case. Napaka-importante po yung para. Uy, napaka-importante. Loko-loko.
pagka lumalabas yung mga ganyang klaseng salita sa inyo, walang maniniwala dyan, nak ng tokwa. Ganito ho kasi yan mga kababayan. Akala nitong mga nasa administrasyon, mapagkakatiwalaan ho nila yung mga pinklawan at mga dilawan na yan. Yung mga supporter ha, pero yung mga dilawan dyan na politiko, siguro meron talaga silang paninindigan at meron silang pinaniniwalaan. Pero ang atin dito, sa lahat ng supporter na nakita natin, yung mga pinklawan at dilawan, sila ho yung pinakawalang kwenta sa totoo lang. Yung dating sinusukat, kinagagalitan nila at talagang nakikipagbalyahan sila para dito sa mga Marcos na to, para hindi makabalik sa politika, ang dami na hong kapalpakan na ginagawa nitong administrasyon na to. Wala ho tayong naririnig ni isang salita dito sa mga hinuyupak na pinklawan at dilawan na to. Doon sa mga politikong pinklawan at dilawan, wala ho tayong ano dyan. Majority ho talaga dyan, gusto lang ho, impluensya at kapangyarihan. Yun ang sigurado natin dyan. Pero sa lahat ho ng supporter na nakita natin, pinakawalang kwenta hong supporter, itong mga pinklawan at dilawan na to. Wala ho silang prinsipyo at paninindigan. Kaya yung ginagawa ho ng administrasyon na to sa mga kaalyado nitong mga pinklawan at dilawan na to, akala ho nila magbebenepisyo ang administrasyon sa paglaya ni Dilima, sa pagbigay ng pabor dito sa mga makakaliwang grupo at sa lahat ng kalaban ng mga Duterte na ngayong mga panahon na to, binibigyan ho nila ng pabor para hindi magsalita para sa mga kalokohan nila. Nagkakamali ho sila dyan. No? Sa susunod na election 2025, mark my word, lahat ho ng binigyan nila ng bentahin na yan, kung baga itong si Dilima, yung mga makakaliwa, sila ho ang magsasagpagan sa 2025 senatorial election. At pagdating naman sa 2028 presidential election, malamang sa malamang hindi man tatakbo itong si VP Sara. Lahat to ng kinampihan na binigyan ng leeway ng administrasyon na to ng mga pinklawan at dilawan, baka sila pa hong makalaban nila sa 2028 presidential election. At sa tingin ho natin, hindi ho nila magugustuhan yon. Paano na lang pagka biglang tumakbo itong si Dilima ng pagka-presidente? Hero ang dating ho ngayon ng ali na yan sa mga dilawan at pinklawan. Pero wag ho rin natin kalimutan na ngayong mga panahon na to, merong hong internal conflict dito sa mga dilawan at pinklawan na to. Halimbawa na lang ho, itong si Trillanes at itong si Risa Hontiveros, ngayong mga panahon na to, magkasapakat yan dalawa na yan at talagang binabanatan ho nila. Itong si Leni Robredo, wala naman ho tayong pakialam kahit banatan niya si Leni. Hindi porket nagkita sila ni VP Sara, ano na ho tayo, isa na ho sa mga idolo natin si Leni. Hindi ho ganon. Kung hindi ho maintindihan ng mga ibang pinklawan at dilawan yung salitang courtesy call o kumbaga nagkataon lang yung pagkikita nila, walang nagkataon sinet lang ng isang mutual friend ang pagkikita nila na yan, wala na ho tayong may maibabato dyan. No? Sinabi na rin na mismong abogado nitong si Leni Robredo na personal ang pag-uusap. Personal ang pag-uusap at wala akong politikang napag-usapan sa pagkikita na yan ni Leni Robredo at itong si Vice President Sara Duterte. Ito ang ilan sa mga larawan na ating nakita sa pagkikita na yan ni Leni at itong si Bong Revilla. Ayan ho mga kababayan. Grabe naman ang Inquirer.net. Talagang mabilis pa sa alas 4. Ngayon, nagkikipagkita kayo kay Leni. Nung nagdaang administrasyon, isa kayo sa mga bumabanat kay Leni. Lalo na to, yung kaalyadong administrasyon ni Leni, sila hong nagpakulong sa kanya. Anak ng tokwa. Kakainin lahat para lang makakuha ng suporta. Huwag nyo kang paandar ng Peña Francia kasi kung Peña Francia ang pakay nyo, kahapon pa kayo nagpunta, mga langya kayo. Ito mga kababayan, pakinggan natin ang interview nitong si Barry Gutierrez na kinikilig na parang ewan. Ngayon pa lang, wala ako kakilalang lalaki na ganyang kumilig, no? Ano ba yan si Barry? Wala pa ko tayong kakilalang kaibigan, no? Hindi tayo pwedeng kiligin na ganyan. Meron nung mali pagka ganyan tayong kinilig. Pakinggan nyo itong si Barry Gutierrez. Ito, pakinggan natin, mga kababayan. President Sara Duterte was seen in Naga City and had a meeting with her predecessor, former Vice President Leni Robredo. This has been confirmed. Let's try and get more details on that visit. We have on the line Attorney Barry Gutierrez. Good evening, Attorney Gutierrez. Can you hear me okay? Good evening. Hello. Attorney Gutierrez, you sound like you're very chirpy today. Maraming ganap.
Ito naman si Gretchen Ho, itong si Barry Gutierrez, kumakatawa. Si Gretchen Ho, okay lang tumawang ganyan. Babae yan pero yung lalaki, parang meron hong mali. Lots to talk. Madami nagtatanong tungkol sa ano nangyari dun sa isang usapan na... Yeah. Good to have you on the show again. It's Bago ka tumawa, sagutin mo muna tanong, anak ng tokwa. Anong klaseng ano yan? been a while. Oo nga eh. So Yeah. what's happening? Ano na? The short answer is si VP Sara was there in Naga apparently to attend the Peña Francia Festival. While she was there, she dropped by VP Lenny's house and they had a conversation about personal, not political matters. Oh, malinaw ah. Attorney na. Malinaw. Walang politika, personal na pag-usapan. Kung kumusta na ba yung pagkaka-pedicure sa'yo o yung ang ganda ng kulay ng buhok mo, yung tipong ang sarap naman ng luto mo, mga ganun yung tanong, hindi yung tipong anong balita sa politika, madam. Walang ganun na tanungan. Masyadong personal lang. Ba't parang gumaganda ho kayo ngayon? Ba't parang blooming itong si Madam Lenny? Mga ganun ho yung tanungan. Puro personal. Wala akong politika. Etong mga dilawan at pinklawan, sobrang politika ho, talagang kung ano-ano na mga pumapasok sa utak. Ito pala, meron palang interview dito si Lenny. Pakinggan nga natin ang interview nitong si Madam Lenny. Ito. Si Lenny. Hindi, pag Peña Francia dito sa amin, wala namang kulay ng politika tinitignan. Walang partido. Politically neutral dito lahat. Lahat na pumupunta para kay ina ay welcome dito sa amin. Mula nung naging mayor yung asawa ko 1988, ganito na. Every time na may bisita yung Naga, na si ina yung sadya, very much welcome dito sa amin. Hindi, pag Peña Francia dito sa amin, wala namang Malinaw ho, mga kababayan, walang halong politika maliban dito sa dalawang kumag na to na nagpunta kaninang umaga. Kasi kung talagang gusto nyo magpunta dyan para sa Peña Francia, di ba pagka merong festival, ang pinakamasaya ho dyan, yung pinakaumpisa at pinakakatapusan. Di ba? Yun ang pinakamasaya doon. Pero yung magpupunta kayo dahil nakita yung nagpunta si VP Sara, magmumukha ho kayong ogag niyan. Di ba? Dito kay Revilla at Abalos, ayusin ho natin mga desisyon natin sa buhay. Huwag mag tayo magpapahalata. Larga. Naman you know, we Posible want ba yun? more than that. First of all, we didn't Bari, ayusin mo ha. Marami na nakakahalata sa'yo. Ako, wala akong gustong anin sa'yo, pero yung mga patawa-tawa mo na yan, walang lalaki na tumatawa ng ganyan, sir. even realize they were on speaking terms. Who initiated this visit? Right. Well, si VP Lenny learned that si VP Sara was dropping by her house literally minutes before they arrived. So tinawagan siya na, pupunta VP Sara sa bahay niyo. And siyempre, anong gagawin mo, 'di ba? So, 'di ba, she received si VP Sara and they had a conversation which lasted for around an hour. Wait, sorry. So she was this was sprung on VP Robredo. She was surprised by the visit then. Yeah, she was. Okay. But nevertheless, she accepted the visit. Could you tell us more about what they talked about? I know you said it's personal, not political, but you can imagine the reason we're all keen to know more details is because the optics of it is quite interesting. Yeah, actually, I think this is all about the optics. But as far as I know, I wasn't there. So si VP Lenny told me that their conversation was mostly kumustahan, di ba? Anak ng tawa, biglang naging relevant na naman ho itong si Lenny Robredo. Wala naman problema doon. Kaso, natatawa lang ho tayong isipin na pagka merong isang linapitan na tao itong si Vice President Sara Duterte, sa ayat sa gusto niya, ipag-uusapan siya. Ganon ganon ka-impluensya itong si VP Sara. Ganon ho siya, kumbaga, inahanap, pinananabikan, excited na makita nitong mga politiko na to. Grabe naman. Itong si Barry Gutierrez, daig pa niya tumama sa loto sa sobrang kakiligan niya dyan sa interview niya na yan. Kumusta na yung pamilya, etc. And that they did not talk about anything na political in nature. Hmm. So, but beyond that, I don't know. Kasi kinuwento lang din naman niya sa akin. Si VP Robredo yung nagkwento po sa inyo, attorney.
Yes. And what was her feedback about the meeting? What did you think about it? Well, more than anything else, feeling ko, she was surprised. Nagulat siya na bigla siyang pinuntahan. Diba? And as I was saying, nalaman na lang niya na pupuntahan siya on the way na sa bahay nila. Diba? Oh, But then, ang sabi naman niya, they had a relatively pleasant conversation. Politics didn't come into the picture. So I suppose, maski yung mga dating mga banggaan in public, hindi na pag-usapan. And they focused more on kumustahan sa isa't isa. Sabi namin, baka may commonality na yung seen each other in... Ay, I think it's pakinggan nyo itong banat na to ni Gretchen Ho. Gretchen Ho! May banat itong si Gretchen Ho. Pakinggan ho natin. Ano banat mo, madam? Ano the banat? first time we've actually met since 2016 in person. That's why. Oh. That's why Yeah. it's such it's a bit of a shock to all of us. I was just telling Senator Bato de la Rosa that if I recall correctly, it was Vice President Sara Duterte who once called former VP Robredo the fake vice president, right? So Yes. yeah, that's why. So it's a big jump from that to suddenly going to her house for a social visit. So we're hoping someone can fill in Yeah. the blanks for us there. Well, you should probably... The person to ask would probably be si VP Sara mismo kasi she was the one who initiated the visit. VP Lenny was simply being a good host, di ba? Sinabi, pupunta siya sa bahay and especially during Peña Francia, panay siya naman na nag-receive ng mga bisita na who are in Naga for the festival. So, regardless of whatever personal political history they might have had, nung sinabihan siya na papunta na kami sa bahay mo, di ba, she received them and sabi naman niya sa akin, they had a fairly pleasant conversation sa bahay. Sabi namin, baka kasi may commonality na sila, no? Kasi yung budget ng OVP, inihahambing na dun sa budget ni VP Robredo nung panahon niya na 700 million. Talagang ipapasok pa ni Gretchen Ho yung budget. Palakpakan natin. Hindi ka naman magiging mainstream reporter kung hindi mo alam spin yung mga ganyang personal na nga, nakapakalinaw, sinabi, personal, walang napag-usapan mo sa politika, isisingit pa talaga nitong si Gretchen Ho. Palakpakan natin. Yan yung mga yung mga ganyan yung mga reporter, yung mga ganyan magagaling. Totoo, ganyan magagaling, ha. Pinaliwanag na ng ini-interview nila, ibibigay pa ho nila yung kanilang kung anong kuro-kuro, kung ano man yung sabi-sabi nila na yan. Nung last year ni VP Robredo, baka they have, empathy for each other's plight. Makakarelate sila sa isa't She isa. said it, She said it, ha, kasi wala na ho sa ulog eh. She said it, ha, hindi ako nagsabi niyan. Si Gretchen Ho. Ito nakasalamin at itong nakapink, medyo formal ho sila mag-interview. Pero itong si Gretchen Ho, para din ho siyang si Barry Gutierrez, parang sinusundot ang tumbong pagka nagkaan eh. Marinig lang niya itong si Barry, BFF ba kayo o ano? I guess the big difference is hindi kami humingi ng mas malaking budget, di ba? Si Gretchen lang ho tumawa, kasama niyang mga nag-interview di tumawa, nag-smile hindi. So yung kulay ho niya nitong si Gretchen, alam nyo na. But the other... Walang tumawa, siya lang. Si Senator Bato de la Rosa then was in Naga City today. So again, talking about optics, what's happening there that's got all these powerful, high-profile people visiting on the same day? I know you're going to say Peña Francia, but did they always go every year to Peña Francia, as far as you know? I don't really recall na nagpupunta sila doon. Well, except for si dating Presidential Council Panelo, who is from Naga. Oh my. Pero sila VP Sara, sila Senator De La Rosa, I don't know whether na dumadalaw sila before. Right. I guess the other question would be, has anybody from the administration, any of their Itong mga reporter na to, nagbubulhan pa eh.
Ano kasi, yaang naga na yan, baluarte ho talaga nitong si dating Vice President Leni Robredo. Kung sa presidential election, hindi ka kayang ipanalo ng naga na yan, pagdating mo sa senatorial, kung sakaling mayroong i-endorso itong si Leni Robredo dyan sa naga, malaki hong bentahe yan para dyan sa mga ambisyosong kagaya nitong si Abalos at nitong si Revilla. Yun ang totoong dahilan kung bakit nataranta yung mga yan na magpunta sa naga. Ura-urada ika nga. Pagkabalita kay BP Sara galing Naga, umikot ho ang tumbong nitong dalawang senatorial candidate na to. Pets visited the Vice President, the former Vice President. Kasi kung nabisita ni VP, di baka meron din mula sa administrasyon. Well, not that I know of. Pero baka naman dahil sinimulan na ni VP Sara na dumalaw kay VP Leni, the next few days kung sino-sino nadadalaw sa kanya. Okay. Vice President Sara Duterte was seen in Naga City and had a meeting with her predecessor, former Vice President Leni Robredo. This has been Ayun na nga mga kababayan ang naging interview dito kay Barry Gutierrez, abogado ho nitong si dating Vice President Sara Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, ipakinggan ho natin itong mga punto de vista nitong si Ma'am Joey, kaugnay dito sa mga pinklawan at dilawan na to. Konektado pa rin ho, para maintindihan ng ating mga kababayan kung anong klaseng mga supporter itong mga pinklawan at dilawan na to. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Game. Tayo dyan sa usapang pink, yun yung problema sa mga pink. Wala talaga silang prinsipyo, yung yellow tsaka mga pink. Kung gano'n ang pag-iisip nila na, ay, hindi namin i-call out ang gobyerno kasi gusto namin magdusa kayo. Parang, girl? Ayun, DGC. Obvious ba? Obvious ba, DGC? Anong nakikita mo? Ba't kailangan pantanungin? Do you think merong separate slate si VP Inday? Hindi ko alam. Is it possible ba na nakontrolin ng admin na to yung NTC to sabotage yung signal ng internet bukas? Posible. Anong kapalit na Smartmatic? Hindi na. Miro na yung Miro pa rin yung automatic, yung machine provider. Sabi ni Maria Clara, alam mo totoo yan Miss Joey, madami akong kakampings na friends and fam sa Pinas, pero super tahimik nila. Mga walang prinsipyo, kung ano lang mas maganda sa pandinig nila, yun lang nakakaya sobra. Actually, yun nga yung problem doon kasi sa UP chant ng mga estudyante sa grad ceremony ng pamangkin, Marcos Duterte pareho lang. Sino kakaiba? Si Leni? Siguro kakaiba siya kasi siya yung pinakaboba. 'Di ba? But anyway, yung ganun kasing klase na pag-iisip na hindi magdusa kayo, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, wala kayong pake talaga sa danas ng mga taong naghihirap. 'Di ba? All you care about is your ego. 'Di ba? Correct. Alam niyo sa totoo lang, tayo yung winner eh. Kasi we supported this tandem. Pero tayo, tinanggap natin na nagkamali tayo, na nabudol tayo. We have to swallow our own pride because alam natin na hindi po pwedeng, hindi ka magsasalita just because ayaw mong umamin na nagkamali ka. 'Di ba? Correct. Kasi mas importante ang buhay ng nakararami kaysa yung pride natin. 'Di ba? Mas Correct. importante na aminin na nagkamali tayo kaysa magtiis tayo dito at lalong masira ang buhay ng lahat ng Pilipino. Correct. Galing talaga. Diba? ni Joey. Bakit kaya di sasama ang KOJC sa Maisog, Madam? Ang alam ko, nagpaalam sila at saka request yun ni Pastor Kibuloy. Kasi, pero alam nyo guys, pagod na rin ang mga KOJC members. Kailangan rin talaga nilang magsilbi doon sa simbahan nila. Kasi since nung ginurgur nila si Pastor, halos hindi na nila naasikaso yung simbahan nila eh. Ganon. So I think it's just parang baka nagre-regroup lang, nagpapalakas ulit, ganyan, Correct. para mas makatulong, yung mga ganyang echos. Ang alam ko,
Sa tingin ho natin tama din naman itong si Ma'am Joey do'n na kailangan munang, magpahinga. Grabe ho yun nga lang hong 16 days para hong taon ang binilang yung, paghihirap na nangyari dito sa mga miyembro ng KOJC nung kinuha po sila ng ano, ng PNP chat. Kaya siguro kung magpapahinga muna sila, 'di sila sasali sa mga ganitong klaseng pagkilos ng, maisog, hakbang na maisog, eh, maiintindihan ho natin sila. O pagka panahon naman ho ng eleksyon, alam naman ho natin, meron na ho yung instruction, ika nga. Kumbaga kahit hindi natin sila kasama dito sa mga rally na 'to, eh, sa mga susunod na pakikibaka kasama ho yang, ano na 'yan, yang, KOJC na 'yan. Siguro ngayong mga panahon na 'to kailangan mo nilang mag-focus doon sa kanilang mga kung ano nga ba ang mission nila, kung anong gusto nilang gawin sa kanilang, relihiyon, 'di ba? Kung, yung mga humanitarian na activities na napabayaan dahil diyan sa, mga maisog rally o doon sa ginawa ng administrasyon dito kay Pastor Apollo. Marami hong mga rason ang KOJC para dumistansya muna ng konti. Naiintindihan ho natin 'yun. Naiintindihan ho natin 'yun. At 'wag rin ho natin kalimutan baka, nasa hawak ho ng PNP ngayon itong si Pastor Kibuloy. 'Di ho natin alam kung anong nangyayari diyan, kung ano yung mga deals, 'di ba? O ang nakarating na balita sa akin, yun daw yung request ni Pastor. Correct. Ayun. Alam niyo yung mga yan, 16 days, hindi yan nakatulog. Ganun, hindi yan Totoo ho nakatulog. 'yan. Kahit actually yung Banateros, nandun sila sa compound nun eh. Yung Banateros, ano rin yan, wala rin tulog yung mga yan. Hi, Windy City. I'm so confused. Ano ba talaga ang nire-represent ng Kakampink? Lahat ng Pilipino or grupo lang talaga nila. So sad na naging rotten ang pag-iisip ng members ng mga Kakampink, sabi ni Sinalyn. Well, rotten naman po talaga sila ever since the world began. Kasi ganyan naman po talaga ang politics nila. So gusto nila yung parang lagi may exclusivity, sila lang yung nagmamahal sa Pilipinas. Alam mo yon? Correct. They do not really think for everyone. Ganon. Natumbok Naliwag sa naman, mga Joey. TikTok natin na ang content lang nila yung issue about confidential funds ng OVP. Nakakatawa, di ba? Hello, buhay makabayan. Pero di ba, mas makakatulong kung nandun ang KOJC? Oo naman. Oo naman. Malaki Ayun. tulong. Tingin ko ha, ito yung ano ko, ito yung take ko dyan. I think there is a tactical value of this. There is a tactical value of this, ano. Kasi kung wala ang KOJC doon, kung wala ang KOJC sa rally, makikita natin yung tunay na numero ng mga tao na galit sa Pangulo. Yun. Makikita natin yung tunay. Kasi talaga namang ang KOJC, you know, may ano rin sila, mga block action din sila eh. Pero importante na nakita natin yung numero pag wala yung mga block actors, block group, gano'n. Totoo naman ho yun, mga kababayan. Hindi rin naman natin makakaila yun na pagka merong maiisog. Eh, marami ho talagang mga miyembro yung KOJC. Tingnan natin kaya nga ho dito sa PH Update, sinasabi ho natin kung sakaling magkaroon ng maisog rally, huwag lang ho tayong basta makinig sa ating mga